sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Mahigit 2 milyong deboto dumagsa sa taunang traslasyon sa Quiapo, Manila kahapon, mga nasaktan at nasugatan dahil sa tindi ng pagsisiksikan. Naso halos 600 na. Hataw Balita. Pagbitaw ng libo-libong isda sa maasim lindol sa probinsya kahapon. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang bilang ng mga pulis na nasampula ng kampanya laban sa iligal na droga sa ilalim ng Marcos Administration. Hataw Balita. Economic losses ng Iloilo Province dahil sa nangyaring malawakang blackout umabot na sa 3.7 billion pesos. Hataw Balita. Ilang senador dismayado sa umano'y panunuhol kapalit ng pirma para sa petisyon sa Charter Change o CHACHA. Hataw Balita. At bilang ng mga unemployed na Pinoy, bumaba sa 1.8 million ayon sa PSA. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Umabot sa mahigit 2 milyong tao ang dumagsa kahapon January 9 sa taunang traslasyon sa Quiapo, Manila ayon sa Philippine National Police. Subalit sa kabila ng paalala at pagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng mga organizer ng traslasyon, marami pa rin nagpupumilit na makakyat sa andas. Dahil dito maraming naiipit ang iba na susugatan, may nagagalusan at may nasasaktan. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga nasaktang deboto. Dito pala po naipit na ako sa may loob nito. May paglabas. Hindi na po ako sumunod. Hindi ko na po talaga kanaya. Nahulog po sa phone po, sa may bakal po. Nagkailan po eh. Nahulog po ako. Naano po ako nung pagkaano po sa akin, yung numurong na po sila dito, yung paghahatak po sa akin, yung nasa gutter po, tanggal po siya. Kaya yung pagkahila sa akin, agkaano yung sugat po sa paa ko. Dumaraing naman ang ilang mga vendor sa Quiapo na nakipagsapalaran para kumita bagamat ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang pagtitinda sa paligid ng Quiapo. Ayon sa kanila, bagamat pinaghahandaan talaga nila ito para kumita ng maganda kahit papaano, naging matumal at humina ang kita nila kahapon dahil kakaunti ang bumibili ng kanilang mga paninda. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga ambulant vendor. Ngayon po medyo matumal. Marami nga pong tao pero kukunti po namimili. Mahirap ang buhay, kaya ganon. Talaga lamang po sigurong tradisyon na, kaya ang mga tao kahit mga walang pera, nagpupunta sa Quiapo. Dati naman po kahit po marami kami, kaya mga namin makapaubos ng mga suman namin. Ngayon po talaga talaga napakatumal po talaga ngayon. Napakahirap po talaga, sir. Siyempre dapat po talaga, pagka pesta ng Quiapo talaga, no vendors talaga. Dahil siyempre, gusto namin kumita, kaya lumalaban kami, kahit naigpit po. Ayon naman sa Philippine National Police, mas mabilis ngayon ang naging traslasyon. Nakamonitor din ang PNP sa mga CCTV camera na nakakalat sa Quiapo. Mayroon man daw mga nasugatan pero mga minor incident lamang ang mga ito. Sa kabuuan, naging generally peaceful ang traslasyon ayon sa PNP. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at Manila Police District Director Police Colonel Arnold Tomas Ibay. Yes, mas mabilis ngayon and we are happy with the deployment ng ating personnel and the positioning of our cameras, monitoring cameras. So far, makikita natin through monitoring na talagang yung mga areas where we deployed our police force are properly secured and medyo talagang yung pagka-deploy ng ating personnel ay talagang very reasonable and equitable.
Yes, na may naputol yung lupit pero manageable naman, tumatakbo pa naman ulit ng maayos yung ating andas. Marami lang sumasalubong kaya yun ang dahilan lang kung bakit bumabagal. Hataw Balita. Halos 600 mga pasyente ang narespondihan sa traslasyon at dinala sa hospital field ng Maynila matapos masaktan at masugatan dahil sa tindi ng pagsisiksikan ng mga sumama sa prosesyon. May ilan sa mga ito ang inabutang walang malay habang karamihan naman ay sugatan at nagtamo ng gasgas sa parte ng kanilang katawan. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRM, hindi bababa sa 5 mga pasyente ang naging agaw buhay habang nasa higit 400 naman ang nagtamo ng sugat sa katawan kasama na rin ang mga nabalian ng buto. Ayon sa MDRRMO, sa kabila ng malaking bilang ng mga taong nagkaroon ng medical concern sa traslasyon, hindi naman napuno ang field hospital sa kartilya ng Katipunan dahil mayroon pang mga rescue volunteer ang katwang nila na nakadeploy sa mismong ruta ng traslasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Arnel Eustacio Angeles, Direktor ng Manila DRRMO. Ngayon po ay nagtitreat na po tayo ng mga pasyente on-site. Yung po mga EMT po natin at yung EMS, EMR po natin nakasakay po sa mga ambulansya ng mga volunteer ay siya na pong nagtitreat sa mga minor injuries. Kaya po hindi na ganun ka-loaded ang dinala po dito sa atin sa field hospital. Kung hindi po naging ganito kalulam ang panahon natin, marami po tayong magiging pasyente na nahihilo, nag-hypertension. Samantala, ang UNTB Rescue Volunteers naman mayroon ding nagamot na nasugatan na abot sa 20 individual. Karamihan sa mga ito ay may sugat sa paa dahil nakayapak yung mga sumasama sa prosesyon, yung iba ay nakakatapak sila ng stick. Nasa higit 100 naman yung mga nakapagpa-blood pressure check na karamihan ay mga matatanda o hypertensive. Hataw Balita. Walang kinalaman ang paglitaw ng libo-libong isda sa Maasim, Sarangani noong January 7 sa nangyaring magnitude 6.7 na lindol na tumama sa probinsya bandang madaling araw nitong Martes, January 9. Ito ang paglilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ayon sa dalawang ahensya, posibleng upwelling ang dahilan ng paglitaw ng libo-libong isda sa dalampasigan ng nasabing probinsya. Ito ay pag-angat ng malamig na tubig sa dagat. Posible rin nilang hinahabol ng predator o mas malalaking isda, mga tamban, kaya nakarating sila sa dalampasigan ng Maasim. Ang epicenter ng magnitude 6.7 na lindol ay sakop ng karagatan ng Balut Island sa Sarangani. Naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Davao Region, Soc-Sargen, Bukidnon, Zamboanga, Misamis Oriental at Surigao del Norte. Walang inaasahang pinsala kasunod ng lindol pero nakapagtala na ng mga aftershock. Hataw Balita. Tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nationwide clean-up program na kalinisan sa bagong Pilipinas na nasimulan na noong nakarang Sabado, January 6. Binigyang diin ng Pangulo ang halaga ng bayanihan pagdating lalo na sa paglilinis ng mga kalsada, kanal, pamilihan at mga eskwelahan. Ayon sa punong ehekutibo, imomonitor niya mismo ang takbo ng programa para masiguro na maabot ang mga layunin nito. Una nang inanunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na mula nang magsimula ang programa, nakakolekta na ito ng 5.1 million kilograms ng basura. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kikilalanin natin at pararangalan natin ang mga outstanding na performance. Higit sa lahat, ang kaayusan at kalinisan sa bawat barangay ay tutukan ng inyong Pangulo. Hataw Balita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ng mga pulis na nasampulan ang kampanya laban sa iligal na droga sa ilalim ng Marcos Administration. Nasa 177 police officers ng National Capital Region ang naharap ngayon sa mga kasong may kinalaman sa drug operation sa bansa.
Batay sa datos ng Pangulo, 151,818 na kaso ay nasa korte na, habang nasa 121,582 naman ang nakakulong na. Binigyang diin ni PBBM ang nais ng kanyang administrasyon na maging mapayapa ang mga komunidad at may iwas ang mga kabataan sa iligal na droga. Sa ngayon, wala pang reaksyon ng Philippine National Police sa bagay na ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magagandang numero, kung hindi ay talagang magiging improvement. Pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan. Hataw Balita. Duda si Presidential Sister at Senador Amy Marcos sa panukalang mag-invest ng bahagi ng Maharlika Investment Fund o MIF sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon kay Senator Marcos, hindi pondo ang problema ng NGCP, kundi ang umano'y kakulangan nito sa performance o pagganap ng tungkulin. Anya may iwasan sana ang power outage sa Panay Island kung natapos lamang sa itinakdang oras ang ilang proyekto ng NGCP gaya ng Cebu Negros Panay Backbone Project at Visayas Mindanao Interconnection Project. Suwestyon ng Senadora, sa halip na mag-invest sa NGCP, dapat tanggalin sa bagong singil nito ang mga hindi natapos na proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Kailangan siguro mas transparent at ipaliwanag ng Maharlika leadership yung sa Maharlika Investment Fund. Paano sila papasok doon dahil pribado na sitwasyon yon? Hindi naman to investment or sovereign fund ba to? O paano ba? Infrastructure fund ba to? Paano sila papasok dyan? Magkano ang ipapasok? At aling project talaga ang gagalawin? Hataw Balita. Sa iba pang balita, dismayado ang ilang mambabata sa naiulat na alok na bayad sa ilang distrito kapalit ng pirma para sa petisyon sa Charter Change o CHACHA. Mayroon namanong direktiba sa ilang syudad na magkaroon ng 20,000 pirma hanggang weekend kapalit ng 20 milyong pisong ayuda mula sa gobyerno. Ayon kay Senator Amy Marcos, batay sa kanyang impormasyon, sinasabing inalok ang ilang distrito sa iba't ibang rehiyon ng pondo para sa ilang programa ng gobyerno kapag nakakuha ng sapat na pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ng saligang batas. Nakasad sa konstitusyon na maaring magpanukala ang taong bayan ng amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng isang petisyon ng hindi bababa sa 12% ng registered voters sa bansa. At dapat kada distrito hindi bababa sa 3% ng registered voters dito ang lalagda. At sa nilalaman ng umano'y petisyon, magkasamang boboto ang Senado at Kamara para sa CHACHA. Pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos. Pinag-utusan ang napakaraming bagong halal na mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20,000 by weekend para sila mabigyan nitong sinasabing DSWD, DOH at DOLE na mga goodies. Hindi ko alam. I clearly somebody na may talagang hawak dyan sa budget, ano? So we know that the power of the purse rests with Congress. So baka yung may access talaga at some semblance of suasion and control over the funds. Samantala, ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, kung mapatutunayang pera ng gobyernong ginamit para rito, maaaring kasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Graft Practices Act ang nasa likod ng panunuhol at ano pa man ang pinagmulaan ng salapi. Git ng senador, hindi ito tunay na People's Initiative dahil pera at hindi taong bayan na nagtulak sa petisyon at hindi ito kinikilala ng konstitusyon. Hataw Balita.
Inigyang diin ng Komisyon on Elections o COMELEC na wala pa silang jurisdiksyon hinggil sa isinusulong na People's Initiative na layong amyendahan ang saligang batas ng bansa. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, wala pang formal na komunikasyon o impormasyon na nakarating sa kanilang ahensya sa issue ng umano'y pag-aalok ng bayad o pamimili ng boto sa mga residente, partikular sa Albay upang lumagda sa nasabing petisyon. Dagdag pa ni Attorney Laudianco, wala rin silang jurisdiksyon hinggil dito dahil hindi pa panahon ng halalan o election period at walang naihain sa kanila na ano paman. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco. In the first place po, as far as COMELEC is concerned, we have received no information regarding that. Wala pong information ng COMELEC. Patungkol naman po sa violation, hindi pa po namin masabi ngayon dahil hindi nga po namin alam kung ano po yung sinasabi nila. Pare-pareho lang din po tayo na yun nga, nadinig din po namin sa news. But official communication, wala pong knowledge or information ng COMELEC dyan. May tatlong pamamaraan kung papaano maamyendahan ang saligang batas o konstitusyon ng Pilipinas. Una ay sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS, Constitutional Convention o CONCON at sa pamamagitan ng People's Initiative kung saan manggagaling mismo sa mga mamamayan ng panukala ng pag-amyenda sa saligang batas. Kailangan lang makakuha ng 12% ng kabuuang botante sa buong bansa at 3% naman ang registered voters sa bawat legislative district. Ayon sa COMELEC, kung sakali mang may makarating na sa kanilang formal na komunikasyon, handa silang palaging magbigay ng komentaryo. Yung communications naman po from the public, regardless kung People's Initiative or any topic po, nire-receive naman po ng COMELEC yan, even coming from the 888 or directly sa amin. At nakapag-i-issue naman po ng COMELEC ng replies dito sa mga queries na ito. Hataw Balita. Nasa 14 billion pesos ang budget na posibleng gamitin sa isinusulong na charter change ng ilang mambabatas ayon kay Albay 1st District Representative Edsel Legman. Ayon sa mambabatas, nakapaloob umano ito sa ilalim ng 5.768 trillion pesos national budget para sa taong 2024. Partikular na sa conduct and supervision of elections, referenda, recall votes, and plebiscites. 12 bilyong piso umano dito ang siningil o siningit ng Bicameral Conference Committee sa budget ng Commission on Elections o COMELEC. Sa isang pahayag, sinabi ng kongresista na mas malaki pa ang nasabing pondo sa alokasyon ng budget ng 6 na ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, Department of Agrarian Reform, Office of the Ombudsman, Department of Tourism at Department of Human Settlements and Urban Development. Nauna nang isiniwalat ni Representative Legman ang umano'y bayaran ng tig 100 peso kada pirma kaugnay ng petisyon para sa People's Initiative na paraan ng pag-amyenda sa konstitusyon. Hataw Balita. Voluntaryong sumuko sa Balayan, Batangas Municipal Police Station ang umano'y driver ng pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Nagtungo si Jeffrey Ariola magpantay sa naturang police station kasama ang live-in partner bandang umaga nitong Martes, January 9. Pakinggan natin ang pahayag ni Balayan Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Domingo Ballesteros. Sinasabit niya yung kanyang sarili, ma'am, para sa investigation. Wala po kami talagang legal holdings po para po siya po ma-arresto po talaga. Si Magpantay ang sinasabing driver at bodyguard ni Police Major Alan De Castro na siyang itinuturong prime suspect sa pagkawala ng nasabing beauty queen. Isinailalim sa preventive custody ng mga polisi Magpantay kung saan binigyan ito ng 1 kwarto sa police station habang wala pang kasong kriminal na isinampa laban sa kanya. Hindi naman ibinahagi ni Magpantay kung may natanggap ito na anumang banta sa kanyang buhay. Hataw Balita. Muling hiniling ng gobyerno ng Pilipinas ang paggawad ng clemency para kay Mary Jane Veloso.
Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kasama ito sa kanyang tinalakay sa bilateral meeting kasama si Indonesian Foreign Minister Retno LP Marsudi kahapon January 9. Pinagbigay alam din anya ng kalihim sa Indonesian official ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas kaugnay ng kaso ni Veloso. Pakinggan natin ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. That's always been our position, to see whether they can grant clemency. That's always been the position of the two. Now it's up to their government to decide. Sa ngayon, tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na patuloy ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno ng Pilipinas kay Veloso. Ganon din ang patuloy na pakikipagtulungan sa Department of Justice para sa kasong isinampa ni Veloso laban sa mga salarin. Pumirma ng kasunduan si Manalo at Marsudi bilang bahagi ng 7th Philippines-Indonesia Joint Commission for Bilateral Cooperation o JCBC. Kabilang sa napag-usapan ng issue ng West Philippine Sea, krisis sa Myanmar at Gaza, maging ang paglaban sa transnational crimes. Hataw Balita. Dumating kamakalawa ang nasa 88 distressed overseas Filipino workers o OFW mula sa Kuwait lula ng dalawang magkaibang flights. Lula ng flight WY843 dumating sa NAIA Terminal 1 ang 50 OFWs, habang 33 OFWs sa 4 na menor de edad at isang sanggol naman ang dumating sa NAIA Terminal 3 lula ng flight QR928. Bukod sa tulong pinansyal, nagpaabot din ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng food and transportation assistance at hotel accommodation kung kinakailangan para sa ating mga kababayan. Hataw Balita. Ibinalita ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Batay sa datos ng ahensya, bumaba sa 3.6% ang unemployment rate o 1.83 million ang mga walang trabaho, kung saan mas mababa ito kumpara noong Oktubre, gayon din sa kaparehong period noong taong 2022. Ayon sa PSA, ang mga industriya na tumaas ang employment ay mula sa agriculture at forestry, construction at transportasyon at storage. Kadalasang sitwasyon sa bansa na tuwing fourth quarter ng taon, marami sa local employers ang tumatanggap ng bagong empleyado dahil na rin sa holiday rush. Sa ito sa pangunahing nakikita ng Philippine Statistics Authority, bakit bumaba ang bilang ng mga walang trabaho o unemployed at kasabay nito ang pagtaas ng bilang ng mga may trabahong Pilipino. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Statistics Authority Civil Registrar General at National Statistician Undersecretary Dennis Mapa. Talagang pag fourth quarter, because of the holidays, no, maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed persons, particularly yung mga self-employed without employees. So from 13.27 million noong October, naging 14.21 million. So medyo almost 1 million yung increase. Hataw Balita. Oras alas 5:38 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Patuloy na nararamdaman ng mga magsasaka traders sa Benguet ang mababang demand ng gulay sa merkado. Dahil dito nananawagan na sila sa pamahalaan na matulungan ang kanilang sektor na makabawi sa pagkalugi na kanilang pinagdaraanan. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Nangangamba sa patuloy na pagkalugi ang ilang mga magsasaka sa Benguet, bunsod ng nararamdamang tumal sa bentahan ng highland vegetables sa merkado. Kung gaano kalaki ang demand ng gulay nitong nakaraang holiday season, ganito naman kahina ang inaangkat ngayon ng mga vegetable trader na bumibili ng gulay sa Benguet, partikular na mula sa National Capital Region. Ayon sa mga magsasaka at vegetable traders, nagsimulang maramdaman ang matumal na bentahan ng gulay simula pa noong kalagitnaan ng buwan ng Disyembre ng nakaraang taon. Lalo pa nilang lumala ang pagbaba sa demand ng gulay pagsapit ng bagong taon.
nabaybayan jay mulay han nga mailako so na ado dagi jay nang isubsubli pa ti kargana sir no bumayag pa talaga nga awan na totally bankrupt. Actually nga ikot nabayag matanan nga marikrik na daytoy kinarigat ti kuati natang halos idi December sir nga grabe nga narik nata makita tayo nga ikot ado ti maibalbal lang piman nga natang maibas sa basura tapos jay dado mas nga ikot na i-relief. Nung last po kasi sir halos nakakabenta po kami 7 tons ngayon po lumalabas lang po 2 tons. Ganun po. Parang hindi po sila kumikita, ganun parang balik sila sa kulang pa sa ginasto nila para sa mga pananim po nila. Ayon sa traders at mga manggagawa sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, matumal ang bentahan ngayon ng mga gulay gaya ng cauliflower, broccoli, carrots, patatas at iba pa. Maliban sa mababang presyo ng repolyo at carrots, dagsaan rin ang mga gulay na ibinabagsak sa baptisi at trading post sa Latinidad Benguet dahil sa oversupply ng mga ito. Dismayado ang mga magsasaka sa napakababang wholesale price ng kanilang mga panindang gulay. Sa katunayan sa isang social media post ng netizen, sa halip na idiretso sa pamilihan ang mga repolyo, itinambak na lamang ang mga ito sa kilometer 21 sa bayan ng Tublay, Benguet. Habang ang isang truck ng labanos naman, ibabalik na sana sa Atok, Benguet dahil walang gustong bumili, ay ipinamigay na lamang ng libre habang nasa daan. Umaasa rin ang Benguet farmers at vegetable traders na sa mga susunod na araw ay babalik na rin ang sigla sa bentahan ng gulay sa merkado. Hiling nila sa lokal na pamahalaan, matulungan sila na mabenta ang kanilang mga pananim na gulay upang may magamit silang muli sa kanilang pagtatanim. Napapigsaran ako maji assistant da para jay farmers kanya mga farmers. Karkarutat nga ko. Di an nga nalako nuan nga malako tinatungkat awan maisubli nga kapital kasi. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Mabot sa nasa 15,413 kilograms ng gulay ang naibenta ng Kadiwa outlets at mga employees cooperatives ng Department of Agriculture Regional Field Office number 2 sa mga probinsya ng Lambak ng Cagayan sa loob ng 4 na araw. Isinagawa ang aktibidad bilang tulong sa mga magsasaka, partikular sa Nueva Vizcaya at Cordillera Administrative Region. Ayon sa DA Agri-Business and Marketing Assistance Division, pinakamarami dito ay repolyo, Chinese cabbage o wombok at sayote. Noong nakarang Sabado, iniulat ng pamunuan ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, Bambang, Nueva Vizcaya, na dumagsa ang nasabing mga gulay mula sa Nueva Vizcaya at ilang bayan ng Cordillera Administrative Region. Napagkasunduan ng DA Region 2 at ng pamunuan ng NBAT na isagawa ang Buying Rescue Program kung saan ang mga Kadiwa outlets at DARFO 2 employees cooperatives ay bibili ng mga gulay sa NBAT at ibebenta sa lugar ng kanilang operasyon. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DARFO 2 sa mga lokal na pamahalaan, national agencies at pribadong sektor upang maagapan ang pagtatapon na naman ng mga produkto na hindi nabebenta. Hataw Balita. Abot sa nasa 1,802 na magsasaka na, nagbubukid ng hanggang 2 hektaryang lupain mula sa bayan ng Solana, Cagayan at Aurora, Isabela Province ang nakatanggap kahapon January 9 ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal mula sa Department of Agriculture. Sa ilalim ito ng 2023 Rice Farmer Financial Assistance Program ng Kagawaran bilang suporta sa mga maliliit na magsasaka ng palay sa pagpapanatili ng kanilang magandang produkto sa gitna ng mga hamon sa agrikultura sa bansa. Bukod dito, nauna nang tumanggap ng kanilang cash assistance ang ibang mga munisipalidad sa rehiyon habang ang ilan ay inaasang tatanggap pa rin ng tulong pinansyal ngayong buwan ng Enero. Sa pamamagitan ng Interventions Monitoring Card ng mga benepisyaryo, ibinibigay ng Development Bank of the Philippines ang pondo sa pakikipagtulungan sa Universal Storefront Services Corporation.
Nasabat ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng umano'y droga sa isinagawang drug buy-bust operation ng pinagsanid na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA BARM, 601st Mechanized Battalion, Marina Battalion Landing Team 2, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Sultan Mastura Municipal Police Station sa Barangay Tapayan, Sultan Mastura sa Maguindanao del Norte kahapon, January 9. Nakuha sa suspect ang nasa 20 pirasong plastic ng hinihinalang shabu na may timbang na 1,000 grams at tinatayang may street value na 6.8 million pesos. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hataw Balita. 3 estudyante ang aksidenteng tinangay ng rumaragasang tubig baha sa spillway sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Tinangay ang 3 estudyante ng rumaragasang tubig baha na umapaw sa spillway sa Barangay Pambuhan sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte noong Lunes. Sa bidyong ito, nakuha ng isa sa mga residente doon, makikita pa nakapit kamay na tumatawid sa malakas na ragasan ng tubig ang mga estudyante nang biglang madulas ang isa sa kanila, dahilan para makabitaw at tangayin ng baha ang 3 sa mga ito. Agad na nailigtas ng mga residente ang mga tinangay na estudyante na pawang mga nagtamo ng minor injuries lamang. Kahapon January 9, personal na nakausap ng UNTV News Team ang mga estudyante na tinangay ng baha. Kwento nila, bigla na lamang lumakas ang ragasan ng tubig baha noong nasa bandang kalagitnaan na sila ng spillway. Itong pag-agi mo na po duman, itong paglalakon pa lang po maluya, tapos itong nasa tao na po kami, na gano'n na po, bigla pong kusog itong salog. Nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Mercedes sa mga estudyante, kabilang na ang cash aid at mga school supplies. Nangako din ng mga opisyal ng barangay sa naturang lugar na maglalagay na sila ng magbabantay sa tuwing tataas ang tubig baha sa naturang spillway upang wag nang maulit ang nasabing insidente. Siguro po sa part ng barangay may maglalagay ng tanod o meron naman po sa BDRRMC may plano para ma-prevent nga po yun, may tanod, may duting barangay kagawad, makikipag-coordinate po kaagad sa school. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte, may nakalaan ng 32 milyon pesos para sa paglalagay ng maayos na tulay sa naturang lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Mahigit 100 personnel ng Police Regional Office Region 5 o Pro 5 ang sumailalim sa isang surprise drug test upang suportahan ang kampanyang paglaban sa iligal na droga sa rehiyon. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng surprise random drug test sa mga kawani at officials ng Philippine National Police sa Bicol Region. Nasa 112 na mga officers, junior officials, senior officials at mga non-uniform personnel ang sumailalim sa naturang drug test. Bahagi ang hakbang na ito ng Police Regional Office Region 5 o Pro 5 upang maipakita ang kanilang commitment sa serbisyo at maipakita na ang organisasyon ng pambansang pulisya sa Kabikulan ay sumusuporta sa laban sa iligal na droga at ang pagsunod sa batas ay magsisimula sa kanilang hanay. Inasahan naman na makukuha na ngayong linggo ang mga resulta ng drug test na isinagawa sa mga pulis. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Nakakapagtala na ng unang kaso ng rabies ang probinsya ng Iloilo ngayong taon. Ang unang biktima ay isang 17 anyos na lalaki mula sa bayan ng Pototan, Iloilo na kinagat ng aso at nasawi noong January 3. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, hindi nakatanggap ng anti-rabies shots ang biktima at nakaramdam ito ng pananakit ng katawan at hirap sa pag-inom ng tubig. Dahil sa insidente, binakunahan na ng anti-rabies shots ang mga close contact ng pasyente at nagsagawa na rin ng vaccination sa barangay.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na dalawang weather system pa rin nakakaapekto sa ating bansa. Itong northeast monsoon o hanging amihan na siya nakakaapekto sa mahilagang bahagi ng Luzon, habang easterlies o yung hangin na nagmumula dito sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Malaki yung tsansa pa rin ng mga maihinang pag-ulan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So yan yung area ng Cagayan Valley. Habang sa nalalabing bahagi nating bansa, generally fair weather pa rin tayo pero posible pa rin yung mga isolated light rains dito sa Luzon, habang posible yung mga thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Base naman sa pinakahuling datos natin, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible hanggang sa weekend, maliking tsansa na magkaroon tayo ng bagyo na maaring mabuo pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base nga sa ating pagtataya ay isa hanggang isang bagyo ang maaring mabuo pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Enero. At narito ang ating lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita natin na malaki yung tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa Cagayan Valley, at maring umabot ito sa may area ng Aurora. Samantala, sa nalalabing bahagi nitong northern Luzon, itong Ilocos Region, Cordillera, kasama din itong nalalabing bahagi din ng Central Luzon, ay posible yung mga isolated light rains dulot ng northeast monsoon, habang sa nalalabing bahagi nito kasama yung area ng National Capital Region o ng Metro Manila, kasama yung Southern Luzon, ay asahan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Pero generally, fair weather sa malaking bahagi ng Luzon. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 22 to 30 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan naman 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi sa bahagi ng Bicol 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman tayo sa may bahagi ng Palawan at Kabisayaan. Sa Palawan, asahan din natin yung generally fair weather pero posible mga isolated rain showers and thunderstorms. Halos ganitong panahon din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas. At ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman ay mula 25 to 31 degrees Celsius, at sa Tacloban, sa may Eastern Visayas, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, posible din yung mga pulupulong pag-ulan, pag-idlat, pagkulog. Although generally ay fair weather din sa malaking bahagi ng Mindanao. Yung agwat ng temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon nga, ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Bagamat inaasahan natin later this week ay muling lalakas itong amihan. Kaya hindi inaalis yung posibilidad na magtaas ulit tayo ng babala sa malalakas na alon, partikular na dito sa may extreme northern Luzon. Ito yung area ng Batanes at sa may northern seaboard. So partikular na dito sa may bahagi ng Ilocos Norte at Cagayan provinces, kasama yung Babuyan Islands sa mga susunod na araw. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na alas 6:24 ng umaga at lulubog, ganap na 5:43 naman ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Alamin ang isang malikhaing pagpinta na ibinida ng isang local artist sa lalawigan ng Catanduanes na mas kilala bilang Kape sa Abaca. Si Lea Tanyon humahataw. Hataw Balita. Umulan man o umaraw, hindi nawawala ang mainit na kape sa agahan ng isang Pinoy. Minsan kahit tanghaling tapat na at tirik ang araw, hindi papipigil ang ating mga kababayan sa paghigop ng paboritong inumin. Tila'y bahagi na ng sistema ang pagkahilig sa kape, kaya't maraming nagsasabi hindi buo ang araw nila kapag wala nito. Gaya na lamang ng isang local artist sa dako ng Catanduanes na si Joanna Paula de Leon. Ayon sa kanyang kwento,
Umiinom siya noon ng kape habang nagpipinta gamit ang acrylic paint nang biglang natapunan ng kape ang ginuguhit niya. Doon niya napagtanto na gumamit ng kape sa pagguhit gamit ng abaka na pangunahing produkto ng mga Katanduanon. Nakapaguhit na rin siya ng mga kilalang personahe sa Catanduanes na naging dahilan para lubos na makilala ang kanyang gawa. Yes, of course. I'm a coffee lover. Pero pinaka-favorite ko talaga sa coffee kasi yung puro, ito yung tatawag na puro. Kasi mas masarap para sa akin, mas masarap yung natural. And nagagamit ko pa siya sa arts, which is cheaper na, tapos mabango pa yung aroma. Lalo ako na-inspire gawin yung kape sa abaka ko kasi natutuwa yung mga karamihan sa mga, lalo na mga kapwa natin Katanduanan kasi mas napopromote ko pa yung yung tawag na dito, yung sariling atin. Naging inspirasyon ni Juan ang pagguhit ng kape na sa abaka dahil dito napagtapos niya ang kanyang sarili sa pag-aaral sa gitna ng pagiging self-supporting student. Mensahe ni Juan sa kanyang mga kapwa-artist: kapag may talent sila, huwag nilang itago. Yung talent kasi is kailangan ilabas natin para magamit natin, para ma-express natin yung meron sa loob-loob natin na meron tayong talent na dapat ika-proud natin. And syempre, huwag tayong mahiya kasi syempre, yung talent kasi is God-given, so dapat gamitin sa tama na rin. UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lea Teñon, humahataw! Hataw Balita. Ayan, at sa atin namang shout out, happy birthday kay Ira Mariano. Ayan, happy birthday ha. At syempre salamat din po sa lahat ng mga tumutok po sa atin, mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo at sa buong Pilipinas at maging sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo Libertad 1350. Tuloy-tuloy pa rin po ang sinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 8 na po. Mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago Kapitulo 3, talatang 2. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdalang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.